Kumusta po kayo? Ako po si Juan Lu. Ako po ay isang puppeteer at ventriloquist. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay itong puppet na nasa tabi ko. Ito po si Tito Dolphy. Tito Dolphy, ito po ay isang marionette. Ang marionette po ay isang puppet na ang nagpapagalaw ay mga tali. Konektado sa isang controller, ayun, yung controller po ang hawak ng puppeteer o marionettes. Tapos may mga tali na nakakabit naman dun sa puppet. Kaya natin siya pag-uusapan kasi huling gabi na niyang makakasama kami at huling gabi na naming makakasama siya. Dahil mapupunta na po siya sa mga Quezon. Through the help of my good friend Noel Urbano, ay nakontak ko nga ang mga Quezon, no? Specifically si Direk Eric Quezon, at inalok ko nga sa kanila itong puppet na ito. And almost immediately, he said, yes, we're interested, at binili nga nila. Tamang-tama ito dahil death anniversary ni Tito Dolphy and soon, birthday naman ni Tito Dolphy, kaya tamang-tama. Kung tinatanong niyo kung bakit ko siya binenta, well, meron po kasi akong surgery na nalalapit. Kaya kailangan ko ng pondo, kaya si Tito Dolphy ang aking na ibenta. Pag-usapan natin ang kwento ni Tito Dolphy Marionette. Kailan ba ginawa itong Dolphy Marionette na ito at sinong gumawa? Ang gumawa po nito ay isang American marionette maker and marionettist, ang napakagaling at very talented na si Mr. Scott Land. Maraming nagkakamali, akala nila made in Scotland. Hindi po, yung bansa, hindi po. It's made by Scotland. Isang Amerikanong marionettist at puppet maker. Obviously, isang napakagaling na puppet maker. I commissioned Mr. Scotland to make this Dolphy marionette for me in 2012. Inumpisahan niyang gawin ito ng July 2012. July 2012. At natapos niya ito ng last week of September 2012. So ilang buwan niyang ginawa ito, no? Nagkaroon kami ng mga modifications dun sa muka at dun sa mga gumagalaw na parte. Last minute, nagpadagdag ako ng mga detalye. So, hindi biro rin ang paggawa nito. Sa mga nagtatanong, magkano naman inabot? $3,000 po. 3,000 US dollars. Can afford pa tayo noon. 3,000 US dollars at hindi ko na lang matandaan kasi 2012, hindi ko matandaan kung magkano dollar noon. More or less 45 to 50 pesos per $1. So, one way or another, may idea kayo kung magkano itong puppet na to. No? Isa sa mga pinakamahal na puppet ko in terms of money at pinakamahal, as in mahal na mahal ko itong puppet na ito. Unfortunately nga po ay ako'y merong surgery na nakaschedule at kailangan ko ng konting pondo, and I was very fortunate to be able to communicate with the Quezons. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo, almost immediately, sabi nila, they are interested. At ito na nga, binili na nila. At sana ay may display ng maayos. At sana, bagamat si Tito Dolphy Marionette lang ang nakadisplay, ay one way or another ay maikabit yung aking pangalan dito sa marionette na ito, dun sa museum nila. So ito nga ang ginawa ko sa Philippines Got Talent, and it went quite well naman. Umiyak nga si Ai, sabi ng iba scripted, hindi po, nothing scripted about it. Talagang na-touch si Miss Ai sa pag-alala. Naalala niya kasi si Tito Dolphy. There were several people in the audience who were also crying. Sabi ng mga bashers, halatang planted. Wala po akong planted doon. Nag-iisa po akong pumunta doon. Yung mga umiyak po sa audience ay tunay na nakaramdam ng kurot sa puso, no? Sino ba naman ang hindi iiyak pag naalala natin ang Comedy King
na iniwan na tayo. Anyway, itong Dolphy Marionette na po na ito, aside from Philippines Got Talent, appeared in several TV shows. Lumabas siya ng Umagang Kay Ganda during the first death anniversary of Tito Dolphy. Mapapanood niyo yan sa FB, sa YT, IG, and TikTok. Kung paano ko pinerform how I manipulated the puppet in front of a live in live TV, ibig sabihin, no? During the first death anniversary of Tito Dolphy. Lumabas din siya sa Wawawin, lumabas din siya sa It's Showtime, lumabas din siya sa Matanglawin, at maraming iba pang mga TV shows. At isa sa nakakatuwang pinuntahan ni Tito Dolphy ay yung inauguration ng Dolphy Monument sa Museo Pambata. I was invited by Epi Quezon. At nakakatuwa nga dahil doon ko na-meet si Shasha, si Eric, Direk Eric, si Vandop, the entire Quezon family, you know. Kasi after the inauguration, pauwi na kami, tumawag si Epi, sabi niya, Wanlu, sumunod ka, pupunta tayo sa bahay. Talagang hiyang-hiya ako, ayoko, pero pinilit ako at nagpapilit naman ako. Pagkakataon ko na eh. So from the inauguration of the Dolphy Monument, we went directly to the house of Tito Dolphy at nakipagkwentuhan tayo. Alam niyo, isa sa mga nakakatuwang kwento na natanggap ko sa kanila. Sabi nila, Wanlu, hindi mo kuhang-kuha yung boses ni Tito Dolphy, no? Aminado naman ako doon eh. Pero alam mo ba, Wanlu, kaya namin nagustuhan dahil kuhang-kuha mo yung bedroom voice ni Tito Dolphy. Yung bedroom voice meaning sa bahay. Yung non-modulated, hindi during a film, hindi pelikula, hindi TV, hindi taping. Kung hindi yung normal na boses, may ganun tayo sa bahay, di ba? In front of a mic, in front of a camera, modulated ang boses natin. Pero yung sa bahay, yun daw ang kuwang-kuwa ko. At masayang-masaya na ako doon. At sabi nga ni Sir Freddy sa Pilipinas Got Talent, ako, Wanlu, kung kaya mo ang boses ni Tito Dolphy, mas maganda. Kaya mula noon, pinag-aralan ko nga at di ko man kuwang-kuha. Sabi nila, pwede na. So ngayon ay huling gabi na makakasama ko si Tito Dolphy. At iti-turn over ko nga siya kay Direk Eric at kay Epi dun mismo sa puntod ni Tito Dolphy on the occasion of his death anniversary. Siyempre, pipilitin kong i-video, no? Yung pag-turnover. At kung makakagawa rin ako ng short video dun sa puntod ni Tito Dolphy, I will do it. Pero no promises, hindi ako sigurado kung kaya kong gawin. Or if they will allow me, pero I will try. Tito Dolphy, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Alam nyo, maraming kabutiang ginawa sa akin si Tito Dolphy. Yung Tito Dolphy na tunay, at nag-extend pa nga yan dito sa Tito Dolphy Marionette. Because of this Marionette, marami ako nakuhang mga bookings, TV guestings, at maraming binigay na opportunities, maraming binigay na bookings. Kaya Tito Dolphy, thank you very much. Yung ba gusto niyong malaman? Anong kabutihan ang ginawa sa akin ni Tito Dolphy? Alam niyo po, maraming kwento, kaya lang hahaba masyado eh. Maraming kwento, pero isang kwento na ma-share ko sa inyo, nung nag-taping kami ng Pidol Wonderland sa TV5, guest ako. Pagkatapos ng taping, election time nun tatakbo pa ako ng San Rafael, Bulacan. So from the studio, which was in Marcos Highway, may studio sila dati dito sa Marcos Highway,
Pagkagaling nga doon, tatakbo ko ng San Rafael, Bulacan for, anong tawag doon? Caucus, yung campaign ni Tita Lorna. Tita Lorna from San Rafael, Bulacan. Hi, Tita Lorna. Yung floor director, ayaw kong payagan. Kasi wag daw muna ako umalis dahil check pa daw ni Direk Eric kung okay yung sounds, okay yung, alam niya na yung audio, kung walang problema. Kasi kung may problema, magre-retake. Kaya wag ka muna umalis. Tapos, lumapit si Tito Dolphy. Sabi ni Tito Dolphy dun sa floor director, kilala ko yun eh. Well, kilala ko sa mukha yung floor director. Lagi nilang kasama. Most likely, baka kamag-anak or close friend. Sabi ni Tito Dolphy sa kanya, anong problema? Si Juanlo daw, kailangan pa tumakbo ng Bulacan at meron daw racket. Parang di pa nakontento dito sa racket. Not exactly like that, ano? Pero parang ganon. Sabi naman ni Tito Dolphy, o ikaw naman. Yun mismo yung salita niya. O ikaw naman. Pero boss, o ikaw naman. Sabi niya, sige, hindi ko kaya kasi nang walang mic eh. Sige, Wanlo. Makakaalis ka na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho at huwag ka masyadong magmadali. Okay na. Sabi ko ni Direk, huwag mo nang pansinin niya si Taba. Ako nang bahala dyan. So more or less, ganun ano. Isa sa mga pinakamagandang ginawa sa akin ni Tito Dolphy. Otherwise, hindi talaga ako aabot dun sa campaign. Dahil doon, nakarating ako sa campaign just in time, no, to set up at makapag-perform na. And isa lang yan sa mga maraming nagawa sa akin ni Tito Dolphy. Maraming salamat, Tito Dolphy. Isa sa pinakamagandang napuntahan ko, nakasama si Tito Dolphy the Puppet, ay yung Gabi ni Dolphy. Gabi ni Dolphy, bumabagyo sa Marikina Sports Complex. Bumabagyo pero it was star-studded. Andun si Brad Pitt, andun si lahat na. Hindi ko na may kwento kung sino. Andun si the late Jovit Baldovino, si Willie Knepp. Willie Knepp, naka-Dolphy rin. May picture nga kami. Kasama ko si Willie Knepp, the late Willie Knepp. Teka muna, the late Jovit o the late Willie Knepp, puro late kaya ayaw ko sana ituloy surgery, tatakot ako, baka di na ako magising. Kasi general anesthesia raw. Pero anyway, yun, yung Gabi ni Dolphy, bumabagyo, pero yun nga, nagawa naman ng maayos, and I performed with the Dolphy Marionette, at kinanta ni Tito Dolphy yung Handog. Isa sa mga memorable na events na napuntahan ni Tito Dolphy the Marionette. Nakapunta rin si Tito Dolphy Marionette sa anniversary ng Magsaysay shipping. He was requested. So, hindi ko kayang isa-isayin yung mga pinuntahan ni Tito Dolphy. Nakaduet din ni Tito Dolphy si Lea Patricio. At maraming kwento, maraming masarap ikwento, pero unfortunately masyadong hahaba eh. Kaya itong darating na July 10, magkikita-kita kami ni Direk Eric Quezon, ni Epi Quezon, and I will turn over this Dolphy Marionette to them, and hopefully ay may display ng maayos sa kanilang pinaplanong Dolphy Museum. And I hope one way or another ay maisama ang pangalan natin dyan, may connecta. Kung hindi man ay okay lang din. Ako'y maligaya na bagamat inalok ko ito kung kani-kanino ay sa dulo ay sa mga Quezon din napunta. Alright? Kumbaga talagang para sa kanila itong Dolphy Marionette na ito. In any case, there will be events for Dolphy. I am always here. Kung buhay pa po ako, I'm willing to manipulate and, make him come to life again using the marionette skills that I have
hindi man kagalingan ay kahit paano mabubuhay ulit itong marionette na ito. Tito Dolphy, maraming salamat. Maraming salamat. I will miss you. Salamat sa lahat ng alaala. And huwag ka mag-alala pag nasa museum ka na. Dadalawin kita, ha? Sige, dalawin mo ako. Mabuti nga't dadalawin mo ako kaysa ikaw ang dalawin ko. Alright, yun lang po. Sana ay nagustuhan niyo itong konting kwentuhan natin. I will try my best to document the turnover of this marionette to the Quezons. Kung papayagan ako, makita-kita tayo in the next video. Salamat po. Bye! Bye, Tito Dolphy. Bye! Bye sa inyo.